Tayo po'y pinalad na makakausap ang isang dating congressman at siya na may chairman ng Bayan Muna Party List at isa ring human rights lawyer sa katauhan po ni Attorney Nery Colmenares. Attorney Colmenares, good morning po. Johnny Bañez, Judith Estrada Larino. Live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Attorney. Hi, good morning John. Good morning Judith at sa lahat po ng viewers and listeners ninyo. Good morning Good po. morning, Attorney. Happy New Year at ika ngay long time no here, no see. Pag tumatanda ka na John, gusto mo magpabata-bata ng konti kahit papano through your hair. Ginusto mo ba yan o natural na nawawala? Parang ako lang eh. Yun, ikaw, may balbas ka kasi, kaya... Dito na lang napunta yung nasa taas eh. Bagay naman kay attorney. Bumata, Yes. bumata ng mga Fresh 10 taon. looking, Oh. diba? Anyway, Attorney Nery, pinapagaan lang namin ang simula dahil yung mga susunod na minuto siguradong mabigat-bigat. At dahil may kaugnayan po ito sa anti-political dynasty issue. Bilang isang dating congressman, inabot mo na rin namang nabinbin ito sa Kongreso, di po ba? Anong reaksyon mo ngayon at binuhay ang issue ito? Actually, buenas ako, the anti-dynasty bill, hindi naka-first base yan dati. Ni isang committee hearing, wala yan. Na ilang beses na sa amin sa bayan muna ang nag-file niyan. Tumamba, John, Judith, noong 2013, I filed the bill on July 1, 2013. House Bill 172, naalala ko pa yon. At anti-dynasty bill. Ngayon, by that time, for the first time in history, pumasa sa komite, Pumasa sa komite yung bill namin. And nung pumasa na siya, may mga nag-co-author na ibang mga kongresista, hindi lang kami sa bayan muna, Gabriela, Nakpawis, kundi iba pa, no? Kasama na namin actually sa original authorship noon, si Guy Erice, at later Vice President Leni Robredo also signed co-author the bill. Ilang kami ang nag-author noon, Pumasa yan sa komite at nakumbinsi namin yung kapwa kong Ilonggo na si Congressman Fred Castro na ipasa sa komite. Actually, nung nagpa-motion siya sa akin sa committee hearing, sabi niya, Congressman Colmenares, you'd like your bill approved? Sabi ko, of course, Chair. Bill namin yan eh. Sabi niya, then make the proper motion. Nag-motion ako na for it to be approved. Nung walang objection, sabi ni Fred Castro, then this bill is approved. Nagkagulo ang media no, nalala ko kasi first time, dalawang hearing. Report. Ano? Pang flash report. Flash report. Oo, flash report. Oo. Nagulat kasi kong Fred Castro, sabi niya, what happened there? Sabi ko, you made history, Chairman. In-approve mo yun. So umabot yan sa, nag-committee report pa yan, House Bill 3587. Ano siya pinatay? Ano siya pinatay? Actually, I had a commitment from the leadership of the House. At sabi nila, mag-compromise tayong konti. Napaka-stricto ng bayan muna eh. Isa lang ang allowed namin eh. Pag dalawa, wala na. That's it. Sabi nila, bigyan mo naman ng dalawa. Ako sabi ko, yes, pwedeng dalawa. Okay lang ako. Papayagan. Let's be flexible. Basta pumasa. Ibig sabihin, pwedeng isang congressman o isang senador allowed. Max, pag lampas doon, wala na, di ba? So, meron kaming commitment na ipasa, and true to their word, the leadership of the House at that time, umabot yan sa second reading, interpellation, debates, amendment. Ano yan? Humabol talaga yon. Yung last day of Congress naman, kinausap ako, sumabay kasi yung Chacha eh. Yun yung medyo doon. Nang sumabay na, nagkaroon na ngayon ng, boboto ako sa Chacha mo, pero hindi ako boboto sa, yung ganun ba? Box out. Na-box out siya at I was really hoping na this historic moment aabot sa third reading. Unfortunately, last day ng Congress, sa dami ng debate, kasi may Chacha pa, debate tuloy na ubos. Hindi siya pumasa. And after that, I don't think umabot ulit sa second reading yung House Bill. Sana ngayon humabol, pero nakita ko ang daming mga versions.
Pero yung original version noon, ah medyo stricto siya ng konti, although nag-adjust naman sa ibang mga Po. request na pwede baluwagan para lang Mm. pumasa. But before we go into these Mm. different House bills, siguro ang magandang pag-usapan, bakit nga ba Mm. pinagbabawal ito? Doon siguro tayo sa basic principle. Una muna, nakalagay yan sa konstitusyon. That's the Mm. first. But the second reason is this. Sa tingin ko ang dynasty kasi, sabi ng mga kaibigan ko, but Mary, we won fair and square in the election. Sabi ko, no, 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 you don't win fair and square if you're a dynasty. Mm. You will always be loaded. The dice will always be loaded in your favor. Mm. Kasi 3 years before the election, sama-sama ka na ng nanay mong gobernador, ng tatay mong congressman, Karay-karay ka na. ng kapatid mong mayor. Aha. Kasama-sama ka na sa lahat ng graduation, lahat ng Aha. pamimigay ng ayuda, lahat ng pamimigay. Ang pangalan mo, kilala na ng lahat, na pag may Yes. isang nagngangalang John Ibanez na tatakbo laban dun sa anak mo, sigurado tagilid na siya kasi 3 taon ka na Mm. kilala ng taong bayan. Bukod sa di gwapo ba? yung Johnny Banyas, di ba, attorney? Oo, parang sino ba yung John Ibanez na namigay ka ba ng ayuda before? Itong isa, walang kakwenta-kwenta to, pero kasama to lagi sa, lahat ng mga Oh, okasyon pero, ng lolo niyang apo, attorney, governor, di ba? po, ang lagi naman pinagtatalunan kasi yung word na dynasty eh. Di ba? Paano ba talaga siya Yes. i-define? Yes. Ba? Ngayon, para sa akin, let's agree muna na dapat siyang ipagbawal. Kasi pag hindi tayo mag-agree sa basic principle, magdidebate na ngayon sa papano. Actually. So para sa akin, yung dynasty, kaya siya hindi fair and square because they won because of their family and because of their family name. Mhm. Marami sa kanila, John, hindi, pag nakasalubong mo yan sa Cubao, hindi mo makilala. Aha. Pero kung tingnan mo sa survey, 92% ang awareness niyan. Dahil sa Kasi pangalan, sa apelyido. apelido niya eh. Yung Mm. apelido niya sa survey, ano to, good Kasama to, ko, good. Estrada to, ha? Oo, Kasama or ko, something like Estrada that, po. di ba? Nalarino lang, ha? Alam mo, Wala nahaluan ka na. rin mo yan sa Cubao, Nahaluan. sa sampung kasalubong niya, baka may isang lang ang makakilala sa kanya, pero panalo siya dahil sa apelido niya. Now, the problem there is this. The moment you win because of your family name, not because of the voters, yung accountability mo is lost to the voters. Ang accountability mo sa pamilya mo. Kaya ka nanalo dahil sa apelido nila eh. Dahil sa tatay mong gobernador, sa lolo mong mayor, sa kapatid mong congressman. So, pag accountability mo is to your family rather than the voters, perfunctory na lang yung pag-serve mo sa constituency mo. Ano na yan? It's for the family talaga. So, accountability is lost. Once accountability is lost, ano na yan? At the very least, inefficiency and mismanagement. Hindi ka na umuwi kasi, ba't naman ako uwi? Mananalo naman ako palagi, di ba? At the very least, gano'n. At the Okay. very most, corruption sets in because babawiin mo, the family needs my help. So, I will have to do something. So, that's the reason para sa akin why I filed anti-dynasty. Kami sa bayan muna in general. Why we filed House Bill 172 way back in 2013 Opo. and which later became House Bill 3587 Attorney. na umabot ng second Opo. reading. Lang makalimutan namin, kasi yung timing na may maraming anomalya, biglang isiningit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong pagpapasok at pagiging parang i-priority ng Kongreso, itong 4 na panukalang ito kasama yung anti-dynasty bill. Anong basa mo nito, Attorney Nery? Well, siyempre, nasisisi dito, tingnan mo naman yung issue ng corruption. Karamihan dyan, dynasties eh. Kaya napasok yan siguro to, para, sige na, ano na namin to eh, pagbawal na namin. I hope the people will not get lost in the stories here. Tuloy lang yung issue sa anti-corruption. Pwede nating sabihin, sige, magpasa kayo ng anti-dynasty bill. Mas maganda kung tunay, okay lang yon. Pero hindi kami hihinto ng protesta hanggat hindi niyo ginawang transparent yung budget, hindi kayo nagpasa ng freedom of information, yung mga systemic changes ba sa corruption. Kasi lahat naman tayo, sinasabi natin, corruption is systemic. O di kung ganun pala, solution is systemic also. Hindi pwedeng makontento ka na dahil may pinasa anti-dynasty bill. Dapat systemic yon, freedom of information, walang secret bycam, etc., etc., di ba?
So, yeah, I don't know the motives behind the recent splurge. Coming from a Marcos, of- ha? Coming from a Ha? Marcos. Coming from a Marcos. Yes. Apelyidong Marcos. Yes. Ah. Correct, yeah. So, I mean, siguro naman, yung mga dynasties na to, sabi ko nga, just because of the family name, lalabas sa survey, lalabas sa balota. Pero pag makasalubong mo sa Cubao o sa Quiapo, kung pumupunta man sila ng Quiapo, hindi mo nga Alam mo, sa makilala yung mga BGC yun. pwede. Di ba? Ano? Kaya, so for me, itong debate ngayon, ilan ba ang allowed, second ba o fourth degree, ano na yun side stories na yun Basta we all agreed on the fact na kailangan talaga substantially ma-prohibit ito. Ngayon, sa akin, bawal dati doon sa debate namin, bawal national and local. Hindi pwedeng hatiin mo na, sige, may pwedeng dalawa sa local, dalawa sa national. That was the debate before, nung panahon ko. Ito ba covered ang national? Yes, of course. Ano sila, pwede ba ang national ihiwalay? Dalawang senador siguro, tapos dalawang lokal din, governor. Ay sabi ko, mahirap yun kasi hindi natin na-eliminate. So, kasama na doon yung fact, nalala ko, at that time, majority leader si Boyet Gonzales. No? And he was really, ay minority leader ako noon, senior deputy minority leader. And at that time, wala si Congressman Zamora who was the minority leader. Nag-uusap naman kami ni Boyet Gonzales and he really fulfilled this, yung pangako ng leadership na hindi niya hinaharang ito. So sabi niya, sige, hayaan ko yung debate, hinahayaan niya yon. Nililimit niya pa nga minsan ng interpellation kasi tumatagal dahil may tsa-tsa pa So sabi niya, Neri, may mag-interpellate. Sabi ko, bahala sila. Open kami to be interpellated. Ngayon, yung majority yung nag-interpellate. Siyempre, kung mag-interpellate ang majority, pabor sa dynasty ng konti. Pero sabi ko, ikaw bahala dyan. Ikaw yung majority leader. So, he really wanted to facilitate it at the time sa belief ni Manny Boyet na wala naman akong dynasty, di ba? Although hindi niya napansin, siguro, Yung misis niya, di ba, nagkapalitan din sila sa pwesto. Congresswoman Winnie Queenie. Ano, di ba, nagkapalitan din sila sa Queenie pwesto Pahati. doon di ba, sa Mandaluyong? Pero ang concept kasi noon ng dynasty fat, yung walang mayor, governor, okay. ganun. Hindi, doon sa bill namin, may thin dynasty rin. Yung wala naman kayong maraming fat, pero nagsasalitan kayo. That is still considered dynasty under our bill, and I'm sure sa ilang bills ng makabayan ngayon. Kaya lang, si Boyet naman may naman from the leadership na, hindi, sige, let it go, di ba, na i-process. Basta, yung tsa-tsa kasi hinahagil din ng leadership noon sa amin. Attorney Neri, ito na lang. Attorney Neri, pasensya na. Ito na lang, tanong ko. Lulusot ba o hindi? Kailan? Sa akin, yung lusot at hindi paglusot depende sa content ng ilulusot, di ba? Right. Pero yung yung stricto na anti-dynasty bill, tingin ko hindi papayagan. During the interpellation pa lang nung sa amin noon, may humingi na ng 3 Sabi ko 3, pwede siguro pag-isipan. Later on, 4 na, 5, allowed ang 5. Yun lang. Sabi ko, wala. Bali, wala na yung dynasty bill. Abutin ba na henerasyon natin na may patupad dyan, Attorney Neri? Kung may batas, syempre, ang execution, yung pangalawang problem, paano ipatupad yan at ang COMELEC gaano ka listo. But yeah, I hope pumasa ang genuine kasi pag pumasa tayo ng peking anti-dynasty party law, medyo ano lang ang tao maguguluhan lang. Akala okay na, hindi pa naman pala okay. Allowed naman pala yung marami pa rin despite the name. Mabuti pang wag na lang pumasa kung gano'n. Kaysa sa magpasa tayo ng peke na anti-dynasty bill. Kung so far, sa inyong monitoring, ilang pamilya ba? O kahit yung tansya nyo lang, estimated lang. Much better kung meron talagang eksaktong figure, yung mga pwedeng mailinya dyan sa, yung pamilya ng, pwedeng mailinya dyan sa anti-dynasty. Yeah, masasapol. Based sa research ng mga academics at mga nagre-research on this, 70% of our total public posts are controlled by the dynasties. 70%? 70%?
Wow. 70%. Si Uy. 70%. Pumunta ka sa gobernador, mayor, congressman, senado, house, lahat yon Mm, 70%. Yung based sa, marami ng research yan Opo, na oo. 70% are controlled. So, ang tatamaan, 70%. Eh ngayon, pag tunay na anti-dynasty law, di 70%, isa na lang ang pwedeng tumakbo. Ayun, may konti ng chance ang isang John Ibanez na tumakbo ngayon. At kung Layo! yung isang proposal ko matuloy pa, yung Kahit proposal saan ko nyo kami kasi makitang dalawa, makikilala nyo kami, pero hindi kami mananalo sa anumang eleksyon. Anyway. ikaw naman ang baliktad. Aha. Kasi ikaw kilala ka si John Ibanez. Pero Ah, hindi Ano ba yung tatakbo. mga Ibanez? Ano bang ginawa ng wala. mga yan? Di ba? Wala. Wala Yun Bukod sa lang. pogi lang. Hindi ka nagpagawa ng Kapitolyo kaya walang pangalan ng lolo mo doon sa Aha. Kapitolyo. So, Mm. may dihado ka na, di Yes, ba? oo. Pero Ah, I really hope na ma-regulate naman natin. I mean, isn't pride naman siguro ng mga dynasty, may dalawa silang gobernador, isang gobernador, isang congressman. Okay na 'yon. Pagbigyan nyo na muna ang mga ordinaryong mamamayan. At yung isang proposal ko nga dyan, John, baba yung election expense to 1 peso per voter. Tingnan Ay. natin kung pagaling talaga sa kampanya yan. Kasi kung ang botante sa isang probinsya ay 300,000, o edi 300,000 pesos lang ang gastusin nyo. May chance ang John Ibanez dyan. Kasi naisingit talaga. nalilimit Pwede pa rin yung pala. correct. Anyway, oo. Kung sidelights lang, no? Yeah. Dahil ngayon ay December na, no? Kumbaga matatapos na yung taon. Ano bang assessment nyo sa performance po ng tatlong agency lang itong yung may kinalaman talaga sa manggagawa din, ano? DOH, concern ng lahat, DA, at saka itong DTI. Anong sa agency, sa function nila, providing Yes po, yung kanilang mga programa. services sa atin? Opo. A failure yun para sa akin. Tingnan nyo naman yung issue ng health. Yung health natin mabuti nilaban pa namin yung unprogram funds at PhilHealth at nanalo naman kami doon Opo, sa oo. Korte Suprema. Pero DOH, flank yan sa aming pagtingin. And of course, yung pork barrel at yung corruption, syempre hindi naman nawawala. DTI, parang hindi ko naririnig yung impact ng DTI sa ordinaryong mamamayan maliban na nung sinabi niya na 500 pesos pwede ka na mag-Noche Buena. Uminit din ang ulo mo doon, Hindi- Kong? Uminit din po ang ulo nyo? nagulat ako doon kasi yung mga anak natin magpa-birthday lang sa barkada niya lang na 4, yung 500 pesos kulang na tatlong barkada lang. Ikaw naman, kung pwede naman daw magpandesal, ikaw naman, masyado ka naman. Pwede na rin magpandesal Pandesal eh. pang Noche Buena. Diba? Siguro kung ang Noche Buena mo pandesal at peanut butter na okay na Hanggang na yun. siguro yun. Kasi 500 mo. Pero nung kasi lang magsabi na spaghetti, di ba? Or mga kung ano-ano pa dyan. Salad. Sa akin, medyo yun, marami pang ang function nila, mga dole na yan, unemployment is high. And tumaas by so many, 6%, di ba? Yung unemployment rate, underemployment, tumaas din. EA, agriculture. Agriculture, Kong. At DA, alam mo dyan, palagi kong sinasabi, Judith, sinasabi ko, hanggat ang ating magsasaka ay nagbibilad ng palay sa kalsada, walang masabi ang DA na tulong sa magsasaka. Ang buong gobyerno for that matter. Kasi John, Judith, dryer lang yan, Diyos ko po. Mamura-mura nung dryer. Kaya pag sa kalsada binibilad yung palay, tapos na tayo dyan. Wala kang tulong na masabi sa magsasaka dyan. Kasi napipilitan sila magbilad ng palay sa kalsada. Ibig sabihin, ni dryer wala sila. Pag naulanan yun, pag may bagyo at aanihin nila, mapipilitan silang ibenta sa middleman ng murang halaga. Kasi wala silang mapaglagyan ng kanilang palay In na short, naanin yung mga at binanggit magbida. naming ahensya, failure sa'yo. A failure yon, not merely because I'm part of the opposition, but look at their track record. Hanggang ngayon nagbibilad ng palay ang magsasaka sa kalsada, tapos sabihin nila success kami, muyog hundreds of billions of pesos sa pork barrel. Wala kang pera pambili ng dryer na magsasaka.
I disagree with that. Po, as much Yes. as we want to, kaso tinatalian Parang ng oras na-miss yung ko si kamay Kong namin. talaga eh, Oo. no? Oo naman. Miss ko eh. Oo. Yan yung mga dapat Yeah. talagang hindi inaalis sa Kongreso. Anyway, Kulang oras. may mga eh. pagkakataon pang aabalahin ka namin, Kong, ha? With your indulgence. Walang anuman. Opo. Oo, okay Sorry. lang. Oo. Sige po, bago ka namin pakawalan, Ninong, Merry Christmas! Oo, sige. Pasensya, nasa Australia ako ngayon. Pasensya Oh! na. Okay lang, walang Kasi problema. may okasyon dito sa University of Melbourne. Dito ako dati Wow! nag-aaral. So I was Sana invited. all. So, Ana all. sana all, sabihin ko, mag-aral ka rin dito para imbitahin ka rin nila na mag-lecture sa kanila. Sir. Kala ko pwede mo kaming Conference, bitbitin Wala ako, dyan, Kong bibit-bitin eh. mo kami sa susunod na conference mo. Right. Oh, thank you, Next ha. time, John. Apa, thank you. Ingat. Good luck. Po kayo. Good morning. Salamat. Yung Thank po you. mga Bye-bye. balitan, kabalitaktakan, direct from Australia. Oo, Tama ba, naabala Australia? pa natin yung Oo, anyway. oras natin, ano? Diba? Isang oras ba o 3 oras ang pagitan. Ah, Bayan muna Party List Chairman at Human Rights Gising Lawyer na at gising. dating Congressman Yes. Nery Colmenares.